Marahil po ay natatanda ninyo mga kapatid at mga kaibigan namin, mga magulang, ang tinalakay po natin sa nakaraan sa palatuntunang ito na maraming mga tao dahil po sa mga nangyayari ngayon na kaguluhan, kahirapan, kawalang hanap buhay, ay inuubos ang kanilang buong panahon sa mga bagay na material. Na nalimutan po nila na kapag tinamo man nila yung mga bagay na kanilang gustong matamo, matatapos din po ang kanilang buhay at higit sa lahat, matatapos din po ang daigdig na ito sapagkat nagtakda ang Panginoon Diyos ng araw ng paghuhukom na kung saan ay matutupok ang buong daigdig at masusunog ang lahat po ng mga bagay sa daigdig na ito. Kaya sino po ang mga mapapalad? Ang mga taong nakarating sa wastong pagkaunawa na dapat nilang sundin ang mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. May tinitiyak po ang ating Panginoon Kristo na mga taong maliligtas, mamatay man, pero merong muling pagkabuhay. Ano po ang katunayan nito, mga kaibigan? Kanino po ba ipinangako ng ating Panginoon Kristo na hindi sila pagtatagumpayan kahit po ng kapangyarihan ng kamatayan? Ang talatang babasahin po natin ay binasa ko na po nitong nagdaan na palatuntunan natin, pero alang-alang sa mga hindi naman po nasubaybayan yung ating pagtalakay sa nagdaan, at sa kapakanan na rin po at magkaroon ng tinatawag na maalaala natin yung nakaraang tinalakay natin, babasahin po natin ang sinasabi po ng ating Panginoon Kristo dito po sa Mateo 16:18, ganito ang pahayag niya mismo sa atin. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ayon po sa talatang ito, ano ang itinayo o itinatag ng ating Panginoon Kristo? Ang sabi niya, aking iglesia. Ano po ang dakilang kapalaran pagka ang tao ay kaanib sa iglesia na kanyang itinatag? Tiniyak po ng Panginoon Kristo, hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Pero aling iglesia ang tinutukoy? Ipinapapansin po namin ang pahayag ng Panginoon Kristo, aking iglesia. Kaya hindi po ang kung ano-anong iglesia. Nang tinawag po o binati ng mga apostol ang iglesyang ito, paano po nila tinawag ang iglesyang yon? Ang babasahin natin nakasulat po sa Roma 16:16, ganito ang pahayag sa atin ng dakilang apostol na si Apostol Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ano po ang pangalan ng iglesia na tinawag ng Panginoon Kristo na aking iglesia? Nang tinawag po ng mga apostol, iglesia ni Kristo. Kung gayon, sino po ang mga nakatitiyak na tinitindigan o pinangakuan ng ating Panginoon Kristo na hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan? Sila po ang mga taong kaanib sa iglesia ni Kristo. Ngunit ito po ang mahalagang tanong, mga kaibigan. Ang ibig po bang sabihin nito, kapag ka ang tao, iglesia ni Kristo na, hindi na siya mamamatay o malalagutan ng hininga? Yun po marahil ang itinatanong ninyo. Aba, hindi po. Dahil gaya po ng nalalaman din ninyo, mga kaibigan, una, namatay po ang mga apostol ng ating Panginoon Kristo. At maging ang ating Panginoon Kristo na nagtayo ng iglesia, nakaranas din ng kamatayan o pagkalagot ng hininga. Kung gayon, ano po ang kahulugan, mga kaibigan, nang ipinahayag ng ating Panginoon Kristo na yung kanyang iglesia ay hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan? Ang sasagot po ay si Apostol Pablo. Basahin natin dito po sa unang Korinto
sa 15:52. Ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Mga kaibigan po namin, ano po ang kahulugan na hindi na makapananaig sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo kahit ang kapangyarihan ng kamatayan? Tandaan po natin, kahit na ang mga kaanib nito ay mamatay o malagutan ng hininga, mabubuhay anyang mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Pahayag po yan ng talata. Kailan po ito magaganap? Sana napansin ninyo, sa huling pagtunog ng pakakak. Sa huling pagtunog ng pakakak. Ang tanong, kailan po ang tinutukoy na huling pagtunog ng pakakak na kung saan mabubuhay na mag-uli na walang kasiraan yung mga mapapalad na mga maliligtas? Ang babasahin natin po ay pahayag muli ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica sa 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga magulang at mga kaibigan, ang tinutukoy po ni Apostol Pablo na huling pagtunog ng pakakak na sa araw na iyon ay bubuhaying mag-uli ang mga kay Kristo ay sa pagbabalik po ng ating Panginoon Jesucristo o sa kanyang ikalawang pagparito na siya rin pong araw ng paghuhukom. Binasa ko na po sa nagdaan na ating palatuntunan, batay po sa ikalawang Pedro 3:10 at 7, na sa araw na yaon ay matutupok ang buong daigdig sa pamamagitan ng apoy sa kakilakilabot na araw na yaon. Ano po ang gagawin sa mga taong namatay na kay Kristo o kaanib sa kanyang iglesia? Batay po sa talata ng Biblia na ating binasa, silaan niya ay unang mabubuhay na mag-uli. Paano naman po yung mga darat ng buhay na kaanib sa tunay na iglesia? Mamamatay pa po ba sila? Malalagutan pa ba ng hininga sa kamuling bubuhayin? Hindi na po. Kundi sila ay aagawing kasama ng mga unang binuhay upang sumalubong sa ating Panginoon. Kaya tanong, ano po ang dakilang kapalaran ng mga makakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli? Ang babasahin po natin ay nakasulat dito po sa aklat ng Apokalipsis sa 20:6. Ganito ang inyong maririnig at matutunghayan niyo naman po sa inyong screen, mga kaibigan po namin. Mapalad at banal ang mga may bahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli. Wala nang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Mga kaibigan po namin, napakapalad po, maswerte po ang mga makakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli. Bakit po namin ito ipinahayag sa inyo? Sapagkat ayon po sa talata ng Biblia, wala nang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Marahil po ay itinatanong ng mga bagong sumusubaybay sa amin, alin ang tinutukoy na ikalawang kamatayan na wala nang kapangyarihan yaon dun sa mga makakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli? Ito po ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy, gaya po ng mababasa natin dito naman po sa talatang 14
Subaybayan po ninyo at itutuloy natin ang pagbasa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang kamatayang tinutukoy po na hindi na makapananaig sa mga kaanib sa tunay na iglesia o kaanib sa iglesia ni Kristo, batay po sa Biblia, ito po ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya sa lahat po ng narating ng palatuntunan ito, mga kaibigan namin, ito po ang dahilan. Kaya ang ipinahayag ng ating Panginoon Kristo kanina doon sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa mga kaanib sa iglesia ang kanyang itinatag, hindi sila pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Kaya ang mahalagang tanong, saan po maninirahan ang mga maliligtas o mapapalad na mga kaanib sa iglesia ni Kristo, namatay man, pero nakasama sa unang binuhay na maguli, at yun dinat ng buhay, hindi na po makakatikim ng unang kamatayan, sapagkat isasama sila sa unang binuhay na maguli para sumalubong sa hangin, sa ating Panginoon Kristo. Saan sila maninirahan? Biblia po muli, ang babasahin natin. Apokalipsis po sa 21:1 hanggang 4, ganito ang itinuturo sa atin at nilalaman po ng talata ng Biblia. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Mga kaibigan at mga magulang, saan po inilalaan ng ating Panginoon Diyos na marirahan ang mga kaanib sa tunay na iglesia o nakarating at nanatili sa loob ng iglesia ni Kristo? Ayon po sa talata ng Biblia, doon anya sa bagong lupa na may bagong langit na tinatawag din ng Bibliang bayang banal o ang bagong Jerusalem. Kaya, marahil natatandaan yung tinalakay natin sa nagdaan. Ang katawang ito, papalitan. Kung paanong papalitan ng daigdig na ito, papalitan din po ang ating katawan para maangkop doon sa ating pupuntahan. Bagong lupa na may bagong langit. Ano po ang napakalaking pagkakaiba ng pamumuhay ng mga tao sa mundong ito? Kung ihahambing sa mga pamumuhay ng taong mapapalad na mananahanan doon sa bayang banal. Kung sa mundong ito po, napakaraming problema. Lahat dumaraan po yan . Ngunit matatapos po ang lahat ng ito kapag nakarating na tayo doon sa bayang banal. Ba't po tinitiyak na matatapos? Sapagkat ayon sa talata, doon anya ay wala ng pananambitan. Hindi na magkakaroon ng dalamhati. Wala ng hirap. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At higit po sa lahat, sana napansin ninyo, doon anya, hindi na magkakaroon ng kamatayan. Kaya wala ng kamatayan. Wala ng sakit o kirot, hapdi.
na mararanasan pa roon. Sapagkat doon po ay isang uri ng malwalhating buhay ang tatamasahin po ng mga tao doon.